Sa pool sa CCTV ang panuloob ng lalaki yan sa isang photocopy shop sa Iloilo City. May kinukuha siya sa isang cabinet sa tindahan. Nang mapansin ng CCTV, tinakpan niya ang kamera pero nakuha na ng kanyang mukha na naka-face mask. Napagalaman ng pulisya na nilooban din ang salarin ng isa pang katabing shop. 11,000 pesos na cash, isang kamera at 2 cellphone ang kanyang natangay mula sa 2 tindahan. Patuloy siyang tinutugis. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nakabisita na po si Vice President Sara Duterte sa Scheveningen prison sa the Netherlands kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque, maganda ang naging pag-uusap ng mag-ama. Sa pagbisita ng bise, hinimok daw siya ng ama na bumalik na sa Pilipinas para magawaan niya ang serbisyo sa bansa. Humiling din ang dating Pangulo ng medyas at tsinelas. Sabi naman ng bise, hindi siya uuwi hanggang hindi pa nakararating doon ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte na hahalili sa kanya. Pwedeng makabisita sa loob na ang bise araw-araw matapos mabigyan ng daily pass, pero mula nang makabisita sa loob ay hindi na niya muli siyang makontak. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Hinold up na nga, ginahasa pa ang isang babae sa Cebu City. Cecil, sino yung suspect sa krimen? Rafi, suspect sa krimeng yan ang lalaking nagpanggap bilang rider na nabuk ng biktima sa isang ride-hailing service. Kwento ng 21 anyos na babae, hindi niya agad namalayan na maling motor taxi ang nasakyan niya. Nang nasa bandang Southern Properties na dito sa Cebu City, nagdahilan daw ang rider na iihi. Sinamantala yan ng babae na kunan ng litrato ang plate number ng motorsiklo at ipadala sa kanyang ina. Pagbalik ng rider, tinutukan niya ng screwdriver ang babae at kinuha ang kanyang cellphone na may pera sa e-wallet. Sa takot ng biktima, pumayag daw siya sa mga gusto ng suspect, kabilang ang pakikipagtalik. Naaresto ang suspect sa tulong ng GPS sa motorsiklong inarkilalang pala niya. Aminado siya sa pagnanakaw para daw may pantustos sa pag-aaral. Sinamantala na lang din daw niya nang pumayag sa alok na pakikipagtalik ang biktima. Desididong magsampa ng kaso ang biktima. Nagluluksa ang Philippine showbiz industry sa pagpanaw ng veteran film and TV actress na si Delia Razon. Kinumpirma ito ng kanyang apo na si Kapuso actress Carla Abellana sa kanyang IG. Pumanaw si Delia sa edad na 94 nitong Sabado. Nakilala siya sa ilang pelikula gaya ng Rodrigo de Villa and Mutya ng Pasig. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng batikang aktres. Nakipag-usap si Attorney Angelo de Alban sa mga pamilya ng mga may neurodevelopmental disabilities. Nakiusap si Senador Bongo na ipagdasal si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya yan sa pagdiriwang ng Araw ng Davao na dinaluhan din ni Philip Salvador. Social Services at Kabuhayan ang tinalakay ni Leody de Guzman sa Cavite. Tinalakay ni Kiko Pangilinan ang kahalagahan ng food security at agrikultura. Si Ariel Querubin iginiit ang pagpapalakas sa maritime defense. Isinusulong ni Benher Abalos ang special housing package para sa mga OFW. Si Bam Aquino ayuda sa maliliit na negosyo kapag mahal ang bilihin ang isinulong. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa ilang istasyon ng MRT3 ngayong Lunes. Kabilang sa pinuntahan ni Dizon ang mga istasyon ng Taft, Ayala at Shaw para alamin ang sitwasyon doon ng mga pasahero tuwing rush hour. Ayon sa DOTR, isa sa mga sisikaping tugunan ang problema ng madidilim na bahagi ng mga istasyon. Pati na rin ang paglalagay ng covered walkway mula sa istasyon ng tren patungong loading station ng mga jeep at bus. Layon din ng DOTR na pabilisin pa ang pila ng mga pasahero sa MRT. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam sa Mangaldan dito sa Pangasinan ang salpukan ng 2 sasakyan.
Maluwag ang kalsada noon sa National Highway sakop ng Barangay Anulid nang biglang mapunta sa kabilang lane ang isang sasakyan. Nakabangga nito ang kasalubong na kotse. Muntik pang madamay ang isa pang sasakyan. Walang nasaktan sa insidente. Nagkaaregluhan naman ang dalawang panig. Good news naman po sa mga customer ng Meralco, makakatanggap po tayo ng refund simula Abril. Kasunod po yan ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mahigit 19 bilyong pisong refund para sa sobrang sigil ng distribution charges mula July 2022 hanggang December 2024. Makatatanggap pa ang residential customers ng 20 centavos per kilowatt hour na refund sa loob ng 3 taon. Katumbas po yan ng 40 pesos na balikbayad kung 200 kilowatt hours ang konsumo ninyo sa kuryente sa isang buwan. Sabi ng Meralco, posible pang masundan ang refund kapag na-compute na nila ang actual weighted average tariff para sa January hanggang June 2025.